Isa ka bang bus commuter na regular or casual na nagta-travel in and out of Metro Manila? Minsan, kagaya ko siguro, napapaisip at napapatanong ka rin, ano nga ba yung mas matagal na biyahe? Yung papunta ng Manila o yung pabalik? Tara mga karuta, alamin natin ang kasagutan dyan dahil babalikan tayo ng Metro Manila sa biyaheng Nasugbu to LRT Taft. Para mas accurate na mapagkumpara at masagot ang katanungan natin, babiyahe tayo ng Nasugbu, Batangas papunta ng LRT Hilpuyat gamit ang parehas na bus company, dadaan sa parehas na ruta at parehas na weekdays ang papunta at pabalik natin. Nag-check-in kami at nagstay overnight sa Canyon Cove Resort sa Nasugbu, Batangas kahapon, Monday. Ang total travel time ng bus ride namin from Manila to Nasugbu, Batangas ay inabot ng 3 hours and 23 minutes. Ngayon, Tuesday ay nag-checkout na kami sa Canyon Cove Resort dito sa Nasugbu, Batangas at pabalik na kami ng Metro Manila at sasakay ulit ng bus. After a very short 4-minute tricycle ride galing ng Canyon Cove Resort, dumating tayo sa bus terminal ng 11:42 AM. Ang bus ride natin ngayon ay isang DLTB Yutong Standard Air Conditioned Coach Bus na may body number 1258. Meron itong TV sa loob, merong malamig na aircon, 2x2 seat configuration, at may maluwag na legroom lalo na dito sa harap. Saglit lang ang inantay namin sa terminal. Wala pa yatang 10 ang laman ng bus. And at exactly 11:59 AM, nagsimula na bumiyahe ang sinasakyan nating bus. Di pa man tayo nakakalayo sa terminal. May naispatan naman tayong isang BSC Premium Deluxe Air Suspension Bus built on Zongtong Chassis H11 series. Dito tayo sa tapat ng mga insal bumaba kahapon. At dito rin tayo sumakay ng tricycle for 150 pesos papunta ng Canyon Cove. Ten minutes na tayong nasa biyahe nung nadaanan natin yung landmark na Estatuang Baka na kung saan yung padiretso ay papunta ng Lian, Batangas at Calatagan, samantalang pakaliwa naman ay yung pa-Manila. Kagaya kahapon kung saan dumaan din tayo ng Lian, Batangas para magbaba ng mga pasahero, this time dadaan ulit ito ng Lian, Batangas para naman mag-pick up ng mga pasahero pa-Manila. 276 pesos din ang regular fare sa bus Panasugbu hanggang LRT Buendia. Samantalang 221 pesos naman ang mga discounted. Parehas lang din ang bus schedule ng biyahe mula dito sa Nasugbu, Batangas pabalik ng LRT Taft. May biyahe na ng bus mula 4 AM hanggang 8 PM with 1 hour interval. After 14 minutes mula nang umalis tayo ng terminal, nandito na tayo sa Lian, Batangas. Actually, kung mapapansin nyo, mula kanina pa ay basang-basa ang mga kalsada. Dahil simula ng umaga pa lang, panaka-nakanang bumubuhos ang mahihina, minsan malalakas na ulan. So makakaapekto kaya ito sa itatagal ng ating biyahe? At this point, nakarating na tayo sa may 7-Eleven. Pero iikot muna itong bus bago mag-load ng mga pasahero. Dito ulit sa dulo sa may Central Lian School, umikot ang bus. After mag-pick up ng ilang pasahero, agad din namang umalis ang bus. Madaming factors ang dapat i-consider kung ang biyahe ng isang bus ay magiging mabilis nga ba or mabagal. Yan ang ating mga pag-uusapan as we go along dito sa biyahe natin pa Manila. And make sure panoorin mo hanggang dulo ng video dahil magbibigay ako ng sakay score sa aming magiging bus ride experience for today.
Isa sa mahalagang factor kung bakit pwedeng bumagal or bumilis ang bus ride natin is because of weather condition. Kahapon, naging maganda ang panahon ng biyahe namin ng bus papuntang Nasugbu. Unlike today, mukhang buong araw uulan at hindi magpapakita ang araw. Isa ito sa pwedeng makabagal ng biyahe natin dahil sa basang kalsada, kailangan mag-ingat sa pagdadrive. Ikalawa sa dapat di ikonsidera syempre yung bilis ng pagpapatakbo ng driver. At syempre yung kondisyon din ng bus based sa first 26 minutes ng biyahe natin so far. Napapansin ko parang slightly medyo mas mabilis ng konti itong bus natin today. Maybe because very obvious mas mukhang bagong bus na to kumpara sa bus na nasakyan natin kahapon. Bago naman tayo kumaliwa dito sa Tuyo Rotonda para bagtasin ang Nasugbu Tagaytay Highway ay may namataan na naman tayong BSC bus, another Zongtong H11 series Premium Deluxe Air Suspension Bus. Bumabiyahe rin yan ng Nasugbu Batangas at dumadaan ng Batangas Grand City Terminal via Palico Highway. Saglit naman pumasok ng Palico Terminal ang aming bus na sinasakyan para mag-pick up ng ilang pasahero. Hindi naman nagtagal ang bus dito sa terminal. Mabilis din itong umalis at ngayon kakana na kami para bagtasin ang Nasugbu Tagaytay Highway. Based naman sa road sign, meron pa tayong 39 kilometers para makarating ng Tagaytay. Bukod sa weather conditions and bilis ng pagpapatakbo ng driver, isa rin sa pwedeng maging dahilan ang dami ng pasahero sa pagbagal o pagbilis ng biyahe ng isang bus. Matatandaan nyo mga karuta kahapon, pag alis natin ng Pasay Terminal, punong-puno na ang bus. Samantalang nung umalis tayo kanina sa Nasugbu, wala pa yatang 10 yung pasahero. So posibleng mas maraming stop itong bus natin pabalik dahil maghahanap pa ito at magsasakay ng mga pasahero. Pero sa tingin ko, ang pinakamahalaga at number 1 dito sa Pilipinas na dapat ikonsidera kung mapapabilis o mapapabagal ang biyahe mo, syempre yung daloy ng traffic. Kaya kung motorista ka, lalo kung dadaan ka ng Tagaytay at lalong-lalo na sa Aguinaldo Highway, naku, yan yata yung number 1 na dapat mo i-search kung traffic ba ngayon o hindi. Tara mga karuta, i-enjoy naman natin ngayon ang scenic view at ang POV view ng bus ride natin today bago tayo sumabak sa pagbaba ng Tagaytay at sa Aguinaldo Highway.
Hindi masyado makita yung view ng Taal sa kapal ng fog dito sa Tagaytay. Pero at this point, parang gustong gusto kong bumaba para i-feel naman yung ganda ng lugar at yung ambience. At this point, parang gusto na namin bumaba ng Tagaytay para i-enjoy yung magandang klima, mag-food trip, bumuo ng pangarap. Kaso, leche talagang mga trabaho yan. Panira ng pangarap. Kung wala lang sanang pasok mamayang gabi, ay, nako naman. And after 1 hour and 18 minutes na biyahe mula nang umalis kami dun sa Nasugbu Terminal, narating na namin ang Tagaytay Mendez Flyover. So far, napaka-smooth and napaka-relaxing ng biyahe namin. And I must say, mukhang mas mabilis to kaysa sa biyahe namin papunta ng Nasugbu. Sa dami ng magagandang views, ang dami ring nadadaan ng mga mukhang masasarap na restaurants. Sino ba naman ang hindi gugutumin pag ganito ang mga nadadaanan mo? Ito yung talagang mga sobrang may enjoy mo pag nagbabiyahe ka. Kaya mga karuta, labas-labas din minsan, biyahe-biyahe tayo. At this point, mukhang malabo nang magpakita talaga ang haring araw. Ito, nagsimula na namang bumuhos ang mahinang ulan. Sana lang itong mga pag-uulan na to ay hindi mag-cause ng traffic, or yung mas malala, sana walang baha.
1:31 PM narating na natin ang Tagaytay Rotonda. So 1 hour and 32 minutes na tayo nagbabiyahe at papasok na tayo sa Emilio Aguinaldo Highway. At eto na ang tunay na digmaan. Susuungin na natin ang Emilio Aguinaldo Highway nang umuulan. Minsan kahit walang ulan nga dito, sobrang traffic. Paano pa kaya kung umuulan? Sana lang wala talagang traffic. At 1:47 PM, nandito na tayo banda sa may Pure Gold Silang at napansin ko rin medyo parang bumabagal na yung usad ng mga sasakyan mula dito. At this point, maayos at tuloy-tuloy naman ang trapiko dito sa Silang, wala naman nagiging problema. Ang magkakaalamanan tayo sa susunod na bayan pagdating natin ng Dasmariñas, Cavite. Yung mga kumakanan naman na sasakyan, yan yung mga pupunta ng Calax sa Cavite Laguna Expressway. So huwag na nga biyaheng Laguna yung mga yan. At eto na, by 2 PM narating na natin ang Dasmariñas, Cavite. At sa mga oras na ito, medyo bumubuhos pa rin ang mahina na ulan. Dasmariñas, Cavite ang pinakamalaking city sa Cavite at ito rin ang pinakamaraming populasyon. Alam nyo ba na ang Dasmariñas ay pinangalan kay Don Gomez Perez Dasmariñas na isang Spanish Governor General ng Pilipinas noong 16th century? Ilang minuto kaya ilalagay natin dito bago tayo makalagpas dun sa Save More Dasma. At this point, 20 minutes na rin tayo naiipit sa traffic mula sa bukana ng Robinsons Dasmariñas. Wala pa tayo dun sa Dasmariñas Save More. Pagkalagpas naman ng Save More Dasma, wow, parang hinawi yung mga sasakyan, biglang nawala. And after 2 minutes ng ligaya, nagkaroon na naman ng build up ng mga sasakyan. Pero syempre hindi na natin papakita yung mga traffic na yan kasi ayaw natin yan. Halos isang oras din tayo dun sa Dasmariñas, Cavite bago natin narating itong Robinsons Imus. Sa mga oras na to,
2 hours and 57 minutes na ang binabiyahe natin mula nang umalis tayo sa bus terminal sa Nasugbu. So mukhang number 1 talaga na magiging dahilan ng traffic kung ang biyahe mo ay magiging mabagal ba or mabilis. Bago naman pumasok ng Cavitex, huminto muna ang bus dito sa may Bukana. May mga nag-CR kaya medyo natagalan. Mga 5 minutes din siguro ang tinagal dito ng bus na nakahinto. And at exactly 3:22 PM, pumasok na ang bus sa Cavitex. Sa puntong ito, 3 oras at 23 minuto na tayong nagbabiyahe mula nung umalis tayo sa Nasugbu. Exactly the same time na ito nung total na biyahe natin nung papunta nung Nasugbu. So, meron na tayong judgment. Meaning, mas matagal ang biyahe natin pabalik ng Metro Manila sakay ang bus kesa sa papunta sa Nasugbu sakay din ng bus. Device. Sunod yung bus medical device eh. Okay. Okay lang eh. Okay lang. And at this point, since napatunayan na natin na mas matagal ang pabalik ng Metro Manila kaysa papunta, doon na lang muna kami bababa sa may tamang babaan malapit sa Ayala Malls, Manila Bay para malapit na sa uwian namin. So hindi na kami aabot doon sa LRT Taft. Sana nag-enjoy kayo sa bus ride natin ngayon mga karuta. Please huwag kalimutan mag-subscribe and support our YouTube channel. So till next time mga karuta sa susunod nating mga biyahe.